Praise God. Ngayon po ay mag-aaral po tayo salita ng ating Panginoon. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 5 verse 3. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Matthew chapter 5 verse 3. Ang sabi po dito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang harian. Sa English po ang sabi, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Last 2 Sundays po ay pinag-aralan natin yung temang gusto ba ng Diyos na maging masaya ka? Sabi niya iba, oo. No? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, hindi. Hindi niya gusto na kayo maging masaya kung ito ay magtutulak sa inyo sa kasalanan. Hindi ng Diyos, ayaw ng Diyos na kayo maging masaya kung ito ay ayaw o nakasalig lamang sa mga pangyayari sa ating buhay. At ang sabi nga po doon ay maraming mga tao, ang concept ng happiness ay sa pamamagitan ng kanilang kayamanan, yung pleasure, at mga iba pa na nagbibigay sa kanila. Ngunit hindi po ito yung nais ng Diyos na maranasan natin sa ating buhay Kristiyano. Ang isa pong problema sa marami pong local churches or congregation ay yung pagiging mababaw sa relasyon sa ating Panginoon. Pagiging mababaw sa pagkaunawa sa mga salita ng ating Panginoon. Pagiging mababaw sa kanilang buhay mga Kristiyano. No? At isa pong resulta o isang ang dapat natin malaman o isa na dapat natin matutunan, no? Ang ano po dito, ang gamot ay yung Sermon on the Mount, no? Ito po yung isa sa siguro alam, no, ng mga tao, pero hindi po nila lubos na maunawaan kung anong ibig sabihin ng Diyos pag sinasabi po din sa Sermon of the Mount. No? At ito po yung pinaka-least followed sa mga teaching ng ating Panginoon. Dito po sa Sermon of the Mount ay hinahamon ng ating Panginoon sa Kristo, no? Ang mga tao sa isang uri ng pamumuhay ng iba't iba o ibang-iba sa uri ng pamumuhay na nakikita po natin sa ating kapaligiran. Iba't iba uri ng pamumuhay na nakikita po natin sa maraming mga tao. Ang mensahe po nito ng ating Panginoon ay hindi po sinasabi na mamuhay kang katulad dito, ikaw ay magiging Kristiyano. No? Kung hindi, dahil ikaw ay isang Kristiyano, dapat kang mamuhay ng katulad ng sinasabi ng ating Panginoon. No? Sa mensahe po ito ng ating Panginoon ay ito po ay magpapakita sa atin kung paano ang bawat Kristiyano ay dapat mamuhay. Ayan po ba? Kung sa palagay po natin sa ating pag-aaral ng Beatitude o ng Sermon on the Mount, ay ito po ay magbibigay sa atin ng isang magandang pakiramdam, no? Nagkakamali po tayo. No? Kung naisip po lamang po natin maging maganda ang ating pakiramdam, hindi po ito po para sa atin. No? Hindi po natin ito nauunawaan maigi. Kaya nga po sa umaga ito, magsisimula po tayo ng series ng Beatitude. No? Kung baga sa hihimayin natin, ano ba yung naisin talaga ng ating Panginoon bilang sa Kristiyano, kung paano tayo mamumuhay. No?
Kung titignan po natin, nagsimula sa verse 3, kung mapapansin po natin, each of the Beatitudes begins in the word blessed. Sa Tagalog po, mapalad. No? Yung word blessed ay sa Greek po ay ibig sabihin nito ay makarios. Yung salita pong Beatitudes ay hindi po natin makikita sa ating English Bible. Ito po ay nanggaling sa Latin word na beatus. Beatus, na ibig po sabihin ay blessed. Kung nais po natin maunawaan mabuti ang Sermon of the Mount, ay kailangan po natin maunawaan yung salitang blessed. Kailangan po natin masimulang maunawaan ano po ba yung sinasabi, ano po ibig sabihin ng salitang blessed. Minsan naririnig po natin, God bless you. Ewan po ba? Pag nagmamano sa inyo, o gusto niyo i-bless ay isang ano. Pero ano po bang unang-una natin dapat matutunan? What is the meaning of the word blessed? No? Sa Greek nga po, ito po ay translated ng makarios. No? Katulad po ito sa Hebrew na aser, na ibig po sabihin ay blessed, happy, and fortunate. All at one. No? So, wala pong talagang English translation na sapat upang maunawaan maigi yung salitang blessed. No? Ang sabi nga po ay ito yung bagay na nangyayari sa atin. No? Hindi lamang tayo maging masaya, kundi kung papaano tayo magiging mapalad. Ang Beatitudes po ay tuturuan po tayo. No? Ipakikita sa atin kung paano talaga pagpalain ng Diyos, or how to be blessed by God. No? Pag salitang blessed po, it means more than happiness. No? It implies the fortunate or enviable state of those who are in God's kingdom. Ito daw po ay nagpapakita kung gaano kapalad at kung gaano kaiinggitan ang isang tao na naroon sa kaharian ng Diyos. No? Hindi po ito nangako ng laughter, hindi po ito nangako ng pleasure, hindi po ito nangako ng tayo ay magiging mayaman kung tayo ay nasa Panginoon. No? Ngunit mararanasan po natin yung hope, mararanasan natin yung joy, no? Na hindi nakasali kung ano ang nangyayari sa ating buhay. Sabi nga po natin, di ba? Pagka maganda yung ating nangyayari sa ating buhay, we feel happy. Pero pagka hindi na maganda, we feel sad. Ang ibig po ng word blessed, hindi po ito nakadepende kung ano ang circumstansyang ating kinalalagyan, kung hindi ito ay nananatili sa atin sa kabila ng mga nangyayaring hindi maganda sa ating buhay. Ito po yung malalim na kahulugan ng hope and joy. Kung paano ito ay, kung tayo ay susunod sa ating Panginoon. No matter what, no, na mangyayari, naroon po yung joy natin. Yung makayos po ay, dinidescribe po ito, joy which is within ourselves. Yung joy na hindi mananakaw. Yung kagalakan na hindi maaalis sa kabila na nangyayari sa atin. Mga syukran. Ang sabi po ng English word po kasi na happiness, yung root word po nito ay yung hap, it means chance. No? Parang swerte-swerte lang. Pero hindi po ito yung nais ng Panginoon na maranasan natin. According to Jesus, happiness ay mayroong kaugnayan sa ating paghihirap. Pagka ganun, parang sasabihin, ayoko na ata yung happiness na yan.
Kasi bakit nakakapit sa paghihirap? Kailangan ba yung paghihirap para ako ay maging happy? Kasi sabi po sa first beatitude, sa Matthew chapter 5 verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." For theirs is the kingdom of God. Sabi nga po natin, unawain muna natin sa salitang blessed. Ngayon, ano po ba yung dapat natin maunawain para makita natin yung big picture o yung larawan na nais ng Diyos na makita natin? What is it to be poor in spirit? Natutunan po natin kung ano talaga ibig sabihin ng blessed. Pero ano po ba ang ibig sabihin pag sinabing poor in spirit? Sa ating po pag-aaral, o ating po pag-aaralan poor in spirit, mas maganda po magsimula tayo kung ano ang hindi, no, doon sa poor in spirit. What is not, no? Para lubos natin maunawaan. Pag sinabi pong poor in spirit, it doesn't mean material poverty. Pag sinabi pong poor in spirit, hindi po ibig sabihin na kailangan po tayo ay maging mahirap. Kung yan po yung teaching ng ating Panginoon, no, na kailangan maging penniless tayo, no, doon dapat ang katungkulan natin ay maipahayag sa mga iba na hindi kailangan yung pera, no? Dahil kailangan mo maging poor para ikaw ay makabilang sa kaharian ng ating Panginoon. No? Dapat wala tayong mga daladalang mga kayamanan sa sanlibutan pa. Hindi po yung ang turo ng ating Panginoon. Kaya yung poor in spirit, it doesn't mean na materially na tayo ay poor. Tingnan niyo po ang sabi ni Agur doon sa Proverbs chapter 30 verse 7 and 9. Ang sabi niya po dito, "Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling, huwag mo akong payamanin o paghirapin, sapagkat sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako ay matuto ako magnakaw at sa gayoy malapastangan kita." Sabi po niya, Lord, dalawa lang ang gusto kong hiningi sa iyo. Huwag akong maging sinungaling. Praise the Lord. Amen. Hindi po ba? At ang pangalawa, sabi niya, huwag mo akong payamanin o paghirapin. Baka mamaya, pag ako'y yumaman, maging mayabang ako at sabihin ko na hindi na kita kailangan. O baka ako'y sobrang maghirap naman, baka magnakap ako, gumawa ko na hindi maganda, at malapastangan ko ang iyong pangalan. Ibig ko sabihin, hindi nais ng Panginoon o hindi niya ibig pakahulugan na kung tayo poor in spirit, we are poor sa pera. No? Hindi naman po yun. Ang pangalawa po, it is not to be of no value. No? Hindi po ibig sabihin na kung ikaw ay poor in spirit, ikaw po ay walang halaga. Di po ba? Marami po kasi mga tao ang parang winawalang halaga ang kanilang sarili. O parang tingin nila sa kanilang sarili ay wala silang kwenta o walang halaga. O wala po silang tinatawag na self-worth. No? Ang tingin nila ay apa sila. Wala silang kakayanan. No? Hindi sila kabilang doon sa mga taong tinitingala. Pero ano niyo po ba na napakahalaga niyo sa Panginoon? Gaano kayo mahalaga sa Panginoon? Buksan niyo po yung Biblia niyo sa Genesis 1:26. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, ikaw ay napakahalaga sa Panginoon.
No? Ang sabi po sa Genesis 1:26, pagkatapos dikain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalagay natin ang tao, ating gawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo, mailat, malakit, maliit. Tingnan niyo po ang halagahan niyo. Ang sabi, let's make man in our image. Na ikaw po ay kalarawan ng Diyos. Ayaw niyo? Ikaw ay kalarawan ng Diyos. Yung wangis ng Diyos, yung kung ano siya, yun ang binigay niya sa iyo. Gaano ang halaga? At sabi noon, kaya po kanilikha ng ating Panginoon, hindi para lamang kumain, mabuhay at mamatay, kung hindi sabi niya to have dominion, upang pamahalaan ang kanyang mga nilikha. Ganun ka kahalaga sa Panginoon? Hindi ka slave. Hindi ka walang kwenta, kundi pinagkakatiwala sa atin nung una pa man kung paano pamamahalaan ang malaking bahagi o lahat ng kanyang nilikha. Hindi po ba ganun kahalaga? Ganun ang pagtitiwala ng Panginoon sa tao? Di ba? Kaya nga po si Haring David, susulat niya sa Psalm chapter 8, di po ba sabi niya, what is a man that you care for him? What is a man that you visit him? You make him a little lower than the angel. Ganun ka kahalaga sa ating Panginoon. No? And the poor spirit, hindi po ibig sabihin ikaw ay walang halaga. Hindi wala ang self-worth. Sa pagkakalikha pa lang ng ating Panginoon ay makikita mo kung gaano ang kahalaga sa kanyang paningin. At nung bumagsak ang tao, lalo niya pinakita kung gaano kahalaga ang tao sa kanya. Amen? Ibinigay niya yung pinakamahalaga sa kanya upang lalong patunayan sa iyo kung gaano ka kahalaga sa kanya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. So John 3:16, ang sabi ni Pedro, hindi daw ipinagtubos sa iyo, ang silver or gold, kundi yung precious blood of the Lamb. Precious blood ng ating Panginoon. Ganun ka kahalaga. Hindi po ibig sabihin ng poor spirit, wala kang halaga. Kalawa, it is not lacking in strength. Pag sinabi ba ng poor spirit, parang weak tayo. Pwede tayong tapak-tapakan na lang ng ibang tao dahil mahirap tayo. No? Na kailangan manahimik tayo. Hindi. Hindi po yun ang ibig sabihin ng poor in the spirit. Pag sinabi pong poor talaga. Pero ano po ba ang ibig sabihin talaga ito? Tingnan po natin yung salitang poverty or poor. Ano po ba ibig sabihin nito? No? In the original translation of the New Testament Greek, it means to cover, to create like a beggar. Sa classical Greek po, ibig sabihin someone who crouches, who bends, who is ashamed, who is wretchedly begged for mercy or worth. Ang ibig kong sabihin, mamuhay daw tayong katulad ng pulubi. No, church? Yung po ibig sabihin na yun. Tayo daw bilang isang Kristiyano, yung poor in spirit, kailangan daw mamuhay tayong katulad ng isang pulubi. Bakit po yung gano'n ang nais ng ating Panginoon? Pagka sinasabing pulubi, hindi sila makakasurvive sa kanilang sarili. Amen? Nagpepeg sila. Pag sinabing pulubi,
looping, siya po yung mga taong not self-sufficient. Kailangan nila yung ibang tao upang sila ay mag-survive at mabuhay sa mundong ito. Hindi lamang po basta humihingi. Hindi po sila nagtatrabaho. Amen po ba? Hindi po sila mabubuhay kung wala ang tulong ng ibang tao. Wala po silang kakayanan upang buhayin ang kanilang mga sarili. No? Yun po ibig sabihin ng Panginoon. Ano po ibig sabihin nun? You must be spiritually bankrupt. Hello, church! Wala kang pwede ipagmalaki sa ating Panginoon. Pag sinasabing poor in spirit, kailangan unang-una, ikaw ay spiritually bankrupt. Listen, church. Ang taong papasok lamang sa kaharian ng ating Panginoon. Ang tao lamang papasok o yung taong nasa mundong ito, napapasok lamang. Hindi lamang yung member of the church, kundi yung taong i-bless ng ating Panginoon. Na marirealize niya sa kanyang sarili, siya ay natin. Marirealize niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan. Ang deserve lang niya ay yung parusa ng ating Panginoon. Na marirealize niya lang sa kanyang sarili, walang anumang gawa ang pwede niyang gawin upang magkaroon ng favor sa ating sarili, sa ating Panginoon. Na marirealize niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa upang siya ay magkaroon ng kaligtasan. Spiritually bankrupt. Hindi mo kayang mabuhay kung wala ang ating Panginoon. Hindi mo kayang patawarin o magkaroon ng buhay na wala hanggan kung wala ang ating Panginoon. Wala kang kakayanan upang iligtas ang iyong sarili. Nakikita mo lang ang iyong sarili na bilang makasalanan at ang deserve mo lang ay yung judgment na magagaling sa ating Panginoon. That is what the poor in spirit means. Spiritually bankrupt. Wala kang kakayanan. Wala kang lakas. Wala kang karunungan upang ikaw ay maligtas. Pangalawa, complete absence of pride and self-reliance. Ang poor of the spirit daw po ay tupuday yung kumpletong wala kang hangin-hangin sa ulo. At ikaw po ay hindi mananangan sa iyong karunungan at mga bagay na po pwede mong gawin. Kita niyo po ang sulat ni Jeremiah, sa Jeremiah chapter 10 verse 23. Sabi niya po rito, Jeremiah chapter 10 verse 23, nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. No? Hindi ka self-sufficient. Yung araw nga ng bukas, hindi natin alam. Hindi natin natitiyak kung bukas buhay pa tayo. Hindi natin natitiyak kung bukas malakas pang ating sarili. Ibig sabihin, wala kayong pride mo, alam mo ang buhay mo, anumang sandali ay po pwedeng kunin ng ating Panginoon. Hindi ka self-sufficient na po pwede mong tugtungan ang iyong buhay at ikaw mabubuhay ng hiwalay sa ating Panginoon. Poor in spirit is the complete absence of pride and self-reliance. Poor in spirit to have a humble opinion of ourselves na alam natin talagang tayo ay walang magagawa. Alam natin na kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. Alam natin
na kung nakaihiwalay sa ating Panginoon, wala ang ating buhay. Ito niyo po yung mga characters sa Bible who is poor in spirit. Si Moses po, di po ba? Humble, meek. Alam niya sa kanyang sarili, hindi niya kaya. Wala siyang magagawa kung hindi ang Panginoon ang sa kanya. Ito niyo po si Gideon sa Judges chapter 6 verse 15. Sabi niya, Lord, yung aming libo, pinakamaliit. Yung aming, ako, least, doon po sa aming tribe. Tapos, Lord, ang ibig mo sabihin, ako ang gagawin mong tagapagligtas ng mga bagay na yan. Tingin po si Pedro. Pedro po may kayamangan, di po ba? Ganda. Pero nung makikwento niya po ang Panginoon of the resurrection, doon po sa Luke chapter 5 verse 8, ang sabi niya, na makita yun ni Simon Pedro, siya nagpapilapa sa bahanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Tingnan niyo po si Pablo. Si Pablo po, ay kung titignan po natin ang kanyang kalagayan sa kanyang buhay, ay meron siyang maipagmamalaki. Education, yung pinagmulan niya, citizenship niya, lahat, pwede niyang maipagmalaki. Pero nung makakwento niya ang ating Panginoon, ang sabi niya, lahat ng dati na akala niya ay kanyang mapanghahawakan. Ang sabi niya, lahat ng ito ay itinuri kong kawalan dahil kay Kristo. At ang sabi niya doon, lahat ng yun ay basura kung ikukumpara sa pagkakilala ko sa ating Panginoon. Ganun po ba tayo? Tayo po ba ay poor in spirit? O siguro sabihin natin, hindi naman, Pastor. Hindi, ang sabi po doon, we should be completely. Lahat ng mga bagay na ito ay mawala natin. O, alala niyo po yung publican saka yung Pharisee. Di ba? Para ba sabi noong Pariseo, Lord, ang swerte mo, nandito ako. Nagtatights ako. Hello! Sumusunod ako sa iyo. Parang ganun sinasabi niya, hindi mo ba? Hindi katulad nito, oh. Okay, titingin sa katabi niya. Hindi katulad nitong publikano na to. Ako, alam kong bata. Yung mga turo mo, nagtatights ako, lahat. Hindi po ba? Alala niya lang, swerte ng Diyos sa kanya. Maaari siguro, minsan tayo, wala naman, swerte nga ng church na yan, ako na yung dyan, o hindi, wala nang tutugtog dyan. O di palakpakan na lang. Ibig sabihin, makikita po natin dapat na tayo ay merong isang karakter sa ating buhay na ang ating sarili ay kilala natin sa harapan ng ating Panginoon. Na tayo ay nothing. Wala. Kung pala sabi ng Isaiah, yung inyong mga pangatwiran ay sa harapan ng ating Panginoon ay isa lamang maduming basahan. Kikilalanin natin sa harapan ng ating Panginoon, I have nothing to offer sa ating Panginoon. Kita niyo yung mga nakakilala sa ating Panginoon, miski anong edukasyon nila, miski sabi niya, basura lang. Yung tinitingala ng tao, pinapalakpakan ng tao ng mga edukasyon, mga posisyon. No? Ang sabi ni Pablo, basura kung tinuring yan kumpara sa aking pagkakilala kay Kristo Jesus. Kayo po, kumusta? O hanggang ngayon po, kung tayo nangahawak upang pabigyan tayo ng kaligayahan sa buhay, sa posisyon natin, sa pera natin, sa recognition natin, sa mga ginagawa natin sa school, sa work, sa lahat na mga plakin, nakasabi sa inyo lahat, nagkakamali ka. Sa harapan ng Panginoon ay walang kwenta ang lahat ng yan.
When you are poor in spirit, hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon ang mga bagay na yan. Katulad ni Pablo. Pangatlo, what is the promise for being poor in the spirit? Ano bang pangako sa pagiging poor in spirit sa atin? Ang sabi po doon, theirs is the kingdom of heaven. Yung heaven po, kung tayo mapupunta doon, hindi po natin pinaghirapan yon. Hindi po natin ito ginawa. Pwede consequences ng pagiging poor in the spirit. Ito yung pangako ng Diyos kung tayo ay magiging beggar sa kanyang harapan. Spiritually bankrupt sa kanyang harapan. Sabi po doon, theirs is the kingdom of God. That is the promise of God. Hindi natin to pinaghirapan. No? Ito po ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon kung tayo ay poor in spirit. Kaya marami po mga tao gumagawa ng mga bagay upang sila ay makarating sa heaven. Hindi po. No? Alam niyo, mapalad po tayo na tayo kabilang sa kaharian ng Diyos. Ay, walang gusto. Hindi kayo mapalad. Di ba mapalad tayo? Amen. Kung tayo ay poor in spirit, theirs is the kingdom of heaven. We belong to the invisible kingdom ngayon. No? Kasi si Kristo ang naghahari sa puso ninyo. Tama po ba? Amen. Saka po darating yung visible kingdom. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoon, pinagharian tayo ni Kristo. Tama po ba? Kaya nga po Panginoon ang tawag natin sa Kanya. He is our King. He is our Lord. Kaya we belong to the invisible kingdom. Kaya po sabihin, napakamapalad po tayo na tayo ay mapabilang sa kaharian ng ating Panginoon. Mapalad po tayo na tayo mapabilang, no, doon sa lungsod na itatayo ng ating Panginoon. Pero dito pa lang po, ay mararanasan na po natin yung blessing ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Gusto niyo po ba malaman kung ano yung blessing na ito? Ay, mahina. Hindi na natatapusin na lang natin doon. Gusto niyo malaman kung ano yung blessing na ngayon pa lang ay makukuha natin, mararanasan natin dahil tayo ay belongs to the kingdom of God. Okay, unang-una po ay ang buhay na nagbibigay ng biyaya ng Diyos. A life that brings God's grace. No? Kung makikita niyo po, nag-aaral po kayo, sa Bible po, pirming nauulit yung Proverbs na God opposes the proud. Di po ba? And give grace to the humble. Sabi nga po ni James chapter 4 verse 6, no? Ang ganda po yung pag sinabing grace. G stands for God. R stands for riches. A stands at Christ expense. God's riches at Christ expense. Napakaganda po, no? Yun daw dahil sa ating Panginoon ay yung riches ng Diyos, yung kayamanan ng Diyos, ay tayo ay pinabahagian. Kung tayo po ay poor in the spirit, inaamin po natin, kailangan po natin ang ating Panginoon at siya po ay ibibigay sa atin yung favor, yung grace, yung blessing na dapat ay hindi sa atin, but because we are spiritually bankrupt sa kanyang harapan, ay yung grace ng Panginoon ay tunay na sumasagana sa atin.
Di ba? Grace po ng Panginoon na tayo ay maligtas sa kapahamakan. Grace din ng Panginoon na tayo ay makakalakad ng mayroong kalinisan sa mundong ito. Grace din ng Panginoon na tayo ay tunay na magmamature sa ating Christian life as we walk. No? Yung blessing po ito, yung buhay na mayroong sapat na biyaya ng ating Panginoon ay mararanasan natin sa ating buhay. Pangalawa, it reduces your stress. Sino dito yung masyadong ma-stress sa buhay? No? Alam nyo kasi ang buhay talaga natin ngayon, no? Full of stress. Stress sa trabaho, no? Stress sa pag-aaral, stress sa bahay, stress sa mundong ito, no? Wala na, traffic, diba? Namamahal ng gasolina, nagmamahal, lahat na stress, no? Pero when we are poor in spirit, at tayo na sa kingdom ng ating Panginoon, it reduces our stress. No? No? Kasi hindi na natin masyadong inuunawa, inintindi na lahat ng problema sa buhay ay meron tayong mga kasagutan. Lahat ng mga katanungan sa buhay, minsan lahat meron tayong kasagutan. Wala naman. Sa totoo, wala naman. Hindi natin kailangan na lahat ng mga kapaligiran ay maging perfecto upang tayo maging masaya. Amen? Hindi, miski na tayo nabubuhay sa mundong to na hindi perfecto, dahil ang ating Diyos ay perfecto, then less stress. Di po ba? Less stress. Kaya nga po, ngayon pa lang ay makikita po natin yung mga buhay na alam nyo, si Pablo po sabi niya po sa kanyang sulat sa Philippians chapter 4 verse 12 to 13 sa CBC, pasahin ko po sa inyo sa English. Sabi niya, I have learned the secret of being happy at any time and in all things that happen. Sabi niya po doon, I can do all things through Christ because He gives me strength. Sabi ni Pablo, ano man nangyayari sa aking kapaligiran, magiging masaya ko, magiging maligaya ko, dahil si Kristo ang nagbibigay sa akin ng lakas upang ito ay maharap. Magawa ko yung mga dapat magawa. Kasi nga po, yung blessed ay hindi po naka-anchor kung ano nangyayari sa ating kapaligiran. Tayo po ay magiging masaya kung tayo nasa ating Panginoon. And Jesus alone can make you happy. Diba? Ay sabi natin, Panginoon, the joy I will leave you. My joy. Na hindi ito maananakaw, na hindi maaagaw ng ating Panginoon. Pero bakit marami po mga Kristiyano minsan malungkot? No? Hindi po Diyos ang dapat natin sisingin tayo. Kasi pangako ng Panginoon yan eh. Kung tayo ay kikilala na we are poor in spirit. Sometimes kasi tayo ang gumagawa. Kaya sabi ko, paubayan natin sa Panginoon. Hayaan natin ang ating Panginoon. No? Kailangan lumakad tayo. Ang dependency natin nasa ating Panginoon. It reduces our stress. Di po ba? Kasi people worry a lot. Samantala, marami naman po sa mga sa Biblia, ang tumatalakay tungkol sa anxiety ng isang tao. May tugon ng Panginoon sa ating mga problema. May mga tugon ng ating Panginoon sa ating kabigatan. Pero ang malaking problema, marami po mga Kristiyano ang tunay na sila ang gumagawa ng paraan. Pero sabi po ng ating Panginoon sa Luke, chapter 12, verse 25 to 26. Luke chapter 12, verse 25 to 26. Okay, ang sabi po dito, ito po'y katanungan ng Diyos sa inyo. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Ang sabi ng Panginoon sa verse 26,
Kung hindi nga ninyo magawa ang gayong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa sa tungkol sa ibang mga bagay? Glory to God. I praise the Lord. Na kung hindi ko kaya, na kung wala akong magagawa, meron ako isang Diyos na magagawa ang lahat ng bagay para sa akin. Kung kikilalanin ko lang siya, kung magtatapat ako sa Kanya, kung magdedepende ako sa Kanya, hindi sa aking karunungan, hindi sa aking lakas, hindi sa anumang sino man tao, may magagawa sa inyo. Kaya sabi niya, sino sa inyo ang pwede magdagdag isang oras lang sa inyong pagkabalisa? At kung hindi nyo kayang gawin yan, bakit kayo nababalisa sa maraming mga bagay? Hindi po ba? Isipin po natin yan. Marami tayong masyadong dinadala sa ating isipan at puso na hindi naman natin kayang lutasin. Bakit hindi natin ibigay sa ating Panginoon? Iwanan natin sa Kanyang pangalan. Lord, Ikaw naman. Nagawa ko na lahat eh, talagang palpak eh. Lumapit na ako kalito, lumapit na ako kanino, palpak talaga, Lord. Nabigula ako, sumamalang ang loob ko, pero I believe with all my heart na kung sa Diyos natin dadalhin yan, may solusyon ng Diyos sa bawat problema ng tayo. Pangatlo po, na blessing. Being poor in spirit improves your relationship with others. Sa pamamagitan daw ng ating spiritual bankruptcy, nai-improve natin yung relasyon natin sa bawat isa. May tanong po ako sa inyo. Sino po dito ang na-enjoy na kasama niya ay selfish? Hindi na-enjoy niya yung company niya. O sino po sa inyo dito nai-enjoy kung ang kasama niya ay mas malakas pa ata kay Undoy? Yung mayabang. Na-enjoy niyo yun? Oo. Na-enjoy niyo? Oo. Buti sa tatay ko, na-enjoy yung mayabang. Ako hindi. Ay, hindi talaga. Di ba? Naiinis ko sa tao mayabang eh. Pagkakasama mo mayabang, para bang, diba? Para bang naiinis ka. Hindi talaga ma-enjoy actually. To be honest, hindi talaga. Ako hindi talaga ma-enjoy. Kasi pagka minsan dadating pa lang, naku po, patay na naman ang araw natin. Dumadatay na naman po ang signal number 3. Delikado na naman po. Kanya na naman lahat ang mga bagay na ito. Hindi po ba? Hindi po ba? Minsan, pag ano natin, sasabihin natin, sige, okay, bigyan ko, meron. O, para bang, hindi ko na nakikita masyado si Bagyo. Para bang gusto mo siya makasama. Hindi naman talaga eh. Hindi po ba? Pagka medyo may mga kahingin na, pero kung ikaw ay poor in spirit, okay, ito po yung siguro sinasabi ng brother, he is poor in spirit. Kasi, you take special interest sa mga taong gano'n. Diba? Oo, parang, kung bayag-bayabang siya, okay lang, hindi ka na-apektuhan ng mga bagay sa kanya, hindi po ba? When you are poor in spirit, when you are interested to other person, para bang you become interesting to him. Diba? Parang kaya na meron po isang tao to, diba? Para bang walang maka-apekto sa'yo. Diba ba? Kung nanonood po kayo sa Bulaga, may portion to po yung si lolo ko, diba? Kasi hindi maliit. Pag-istambay siya sabi ni Misan ni Big kami niya, naku, yung lolo ko, sabi niya, napakayaman talaga. Ang laki-laki ng bahay. At yan, alam mo, minsan pumasok siya sa bahay niya, aba, 3 araw, bago nakalabas. Sos! Sabi naman ni Joey, sos! Wala yung panalo sa lolo ko! Ang lolo ko, nung pumasok sa bahay niya, dala-dala pa yung parang golf cart.
naglilibot sa bahay niya, ay, 1 linggo. Mamaya, bago siya nakalabas ng bahay niya. Sabi naman nung si Aliman pinag-iinit na naman ninyong ulo ko. Ay, nako, wala kakwenta-kwenta yung mga lolo nyo. Ang hirap ng mga lolo nyo. Bakit? Sabi na, ikaw? Ay, yung lolo ko, nung pumasok sa bahay, hanggang ngayon, hindi makalabas. Ay, yaman naman ang lolo mo. Ba't sumabahay ng lolo mo? Doon sa muntong lupa, sa Pilipinas. Pag mayabang ka, hindi matiis payo ko nga ng lolo. Ano sila kay Ali Malit Okay, yun po. Masabi nga first, it improves your relationship. Other person. Hindi po ba? Ibig sabihin, parang mapagpapasensya mo na siya. Bila sasabihin siya, buti ikaw na siya, tigaan kasama siya. Oo nga, hindi na lang ako nakibo. Okay na sila nga, bida nga. Sige, si bida na siya. Diba? Oo ka na lang, oo ka na, oo ka. Wala na lang masyado. So, na-improve yung relationship mo. Nagiging masyado na bida. Ay, pag si Pastor Dante mo, hindi na makuha magalit. Hindi na nakangiti. Okay. Okay na ganito. Okay, pangapat. No? Ano yung blessing to? Be poor in spirit, provide contentment. Ito po yung sinasabi po natin. Na kung tayo po ay poor in spirit, dependent on God, no? Tayo po ay magiging kontento sa buhay. Di po ba? Dahil, tayo kontento because ang Diyos ay nasa iyo. Pag-aari ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Alam mo yung mga bagay na nangyari, lilipas din yan. No? Parang paglipas ng birthday natin, wala pa nang papakain, lilipas. Lilipas din yan. Diba? Meron tayong contentment. Hindi tayo naiingit. Kung maganda yung kanyang kotse. Kung maganda yung bahay niya. Mas maganda yung bahay ko dyan sa langit. Ano? Diba? Ay, kung pareha sa bahay na ginagawa ni Kristo sa akin, sising yan. Doon ang lalakaran ko, ginto. Hello? Doon ang gate ko, mamahaling bato. Mga walls. No, hintayin ko na lang yun. Meron tayong contentment. Alam nyo, kaya lang po tayo minsan nagugulo sa buhay na ito, na minsan nagiging problema natin because of lack of contentment. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yun po yung nais ng Panginoon na matutunan po natin. Kumusta po kayo sa umagang ito? Are you blessed? Blessed are the poor in spirit. Ito po yung unang hulugan sa ating po pag-aaral ng Beatitude. Next Sunday po ay titignan po natin yung pangalawan na sinabing blessed. Kung maaari po, basahin nyo na po yan chapter 5 ng Matthew upang lalo higit na mag-sink in sa atin ano ba yung tinuturing ng Diyos na blessed sa kanyang harapan. Ano ba yung matututunan po natin dito? Sana po sa ating pag-uwi, sa ating mga tahanan, iwanan po natin yung anumang alalahanin na meron tayo. Ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Ipagbayan natin siya sa Kanya at siyang gagawa po sa atin. Tayo po dati tumayo.